Sa isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang mag-asawang si Ramon at Ana. Si Ramon ay isang simpleng karpintero, samantalang si Ana ay buntis sa kanilang unang anak. Mahirap man sila, busilak ang kanilang puso. Laging bukas ang kanilang maliit na bahay kubo para sa mga nagugutom at mga naglalakbay na walang masilungan. Isang gabi ng malakas na ulan, habang bumubuhos ang malalakas na patak ng tubig sa bubong, may marahang kumatok sa kanilang pinto. Tok! 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 Nagkatinginan ang mag-asawa. Ramon, baka may taong naliligaw, sabi ni Ana habang hawak ang kanyang tiyan. Tumayo si Ramon at binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na basang-basa, may suot na punit na damit at nakasandal sa tungkod. Maawa kayo mga anak, wika ng matanda sa mahinang tinig. Wala akong masisilungan. Pahingi man lang ng konting kanin at mainit na tubig. Agad na inalok ni Ramon ng tuwalya at pinapasok ito. Halika lolo, magpahinga ka muna rito. Pasensya na kung maliit lang ang bahay namin. Inihanda ni Ana ang mainit na sabaw na huling natira nilang pagkain. Kahit iyon na lang sana ang kanilang hapunan, mas pinili pa rin nilang ibigay sa matanda. Lolo, kainin mo po ito. Kaming mag-asawa ay ayos lang basta't makatulog ka ng maayos ngayong gabi, sabi ni Ana na may ngiti. Tinitigan sila ng matanda nang may kabaitan sa mga mata. Napakabuti ninyong mag-asawa. Bihira ang katulad ninyo ngayon, tugon nito. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatulog ang matanda sa tabi ng dapugan. Ngunit nang magising si Ramon kinabukasan, wala na ito. Sa halip, may naiwan lamang na maliit na puting bato na kumikislap at may nakaukit na kakaibang mga simbolo. Nagtaka si Ana. Ramon, baka naiwan ni Lolo, pero bakit parang nagliliwanag? Hawak ni Ramon ang bato at napansin niyang mainit ito sa palad, parang may sariling buhay. Siguro may kahulugan ito, sabi niya. Pero kung ano man ito, hindi natin dapat abusuhin. Lumipas ang ilang araw. Tuwing lalabas si Ramon upang magtrabaho, laging may biyayang dumarating, biglang nagkakaroon ng mas maraming kliyente at ang mga dating hindi nagbabayad, biglang nagbibigay ng dagdag. Si Ana naman ay hindi na nahihirapan sa pagbubuntis. Tila napapaligiran siya ng magaan na hangin at samyo ng mga bulaklak kahit tag-ulan. Ngunit isang gabi, habang natutulog sila, biglang lumiwanag ang buong silid. Ang puting bato ay nagningning, at mula rito ay lumitaw ang isang nilalang na maharlika ang anyo, ngunit may matang nagliliwanag na berde at tinig na parang hangin sa kagubatan. Ako si Lakan Balen, engkantong tagapangalaga ng bundok, sabi nito. Ako ang pulubing tinulungan ninyo noong gabing umuulan. Sinubok ko ang inyong puso at napatunayan kong dalisay ito. Nanginig si Ana sa takot at pagkamangha. Engkanto ka pala, Lakan. Hindi namin alam. Ngumiti si Lakan Balen. Huwag kayong matakot. Dumating ako upang magpasalamat. Dahil sa kabutihan ninyo, pagpapalain ko ang inyong anak. Siya ay magiging sanggol na may liwanag ng kalikasan at tagapagmana ng kabutihang loob. Napaluha si Ana sa tuwa. Salamat po, Lakan. Hindi namin alam na ang pagtulong namin ay may gantimpala. Ang tunay na kabutihan, tugon ng engkanto, ay ginagawa hindi dahil may kapalit, kundi dahil ito ang tama. At sa pagdampi ng liwanag mula sa bato, naglaho si Lakan Balen. Naiwan ang amoy ng sariwang hamog at kislap ng mga alitaptap sa paligid. Mula noon, nagbago ang kapalaran ng mag-asawa, ngunit hindi pa nila alam na sa pagdating ng kanilang anak, sisimulan din ng tadhana ang pagsubok ng kanilang pananampalataya at kabutihan. Lumipas ang 9 na buwan at sa loob ng panahong iyon ay naging maayos ang pagbubuntis ni Ana. Wala siyang naramdamang hirap na tulad ng ibang buntis sa baryo.
Ang mga kapitbahay nila ay madalas na manghang nakatingin tuwing nakikita siya. "Parang hindi ka buntis, Ana. Ang gaan-gaan mo at ang kutis mo ay kumikintab," sabi ng kapitbahay nilang si Aling Sita. Ngumiti lang si Ana. "Siguro po dahil sa taimtim naming panalangin ni Ramon, pinagpala po kami." Sa gabi, habang natutulog si Ana, madalas niyang mapanaginipan si Lakan Balen, ang engkantong nagpakita noon. Sa panaginip, lagi siyang pinapaalalahanan nito. "Kapag dumating na ang araw ng pagsilang, huwag kang matakot sa liwanag. Ang liwanag ay hindi apoy, kundi biyaya. Dumating ang araw ng panganganak. Malakas ang ulan, gaya noong gabing dumating ang pulubi." Si Ramon ay kabado, pero determinado. Tinawag niya si Aling Pura, ang matandang hilot sa baryo, upang tulungan si Ana. Habang sumisigaw si Ana sa sakit ng panganganak, biglang kumidlat at kumulog. Ang puting batong iniwan ni Lakan Balen ay biglang kumislap ng napakaliwanag at ang buong silid ay tila nagmistulang araw sa gitna ng gabi. "Ramon, ano yung liwanag?" Sigaw ni Aling Pura na takot na takot. "Hindi ko alam, Aling Pura, pero huwag po kayong matakot." Maya-maya ay narinig ang unang iyak ng sanggol. Ngunit kakaiba, ang kanyang balat ay tila may malambot na sinag ng ginto, at tuwing umiiyak siya, humihinto ang ulan. "Diyos ko!" bulalas ni Aling Pura habang nangingilabot. Hindi ito karaniwang bata. Ngumiti si Ana kahit pagod. "Siya ang anak namin ni Ramon. Siya ang anak na ipinangako ng engkanto." Niyakap ni Ramon ang asawa at tiningnan ang sanggol. "Tatawagin natin siyang Lira," sabi niya, sapagkat sa kanyang pagdating parang musika ang katahimikan ng gabi. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa sanggol na lumiliwanag. May mga taong naniwala na himala ito, ngunit may ilan ding natakot. "Baka sumpa yan," sabi ng matandang si Mang Ido. "Walang sanggol na ganon kung hindi may halong mahika." Ngunit hindi ito pinansin ng mag-asawa. Para sa kanila, ang anak ay biyaya, hindi sumpa. Lumaki si Lira sa piling ng mga magulang na puno ng pag-ibig. Sa tuwing siya'y natatawa, tumutubo ang mga bulaklak sa paligid ng bahay. Sa tuwing siya'y umiiyak, tumitila ang ulan o lumalambot ang hangin. Isang gabi, habang natutulog silang mag-anak, biglang lumitaw sa labas ng bahay ang aninong nakaputing nilalang si Lakan Balen. Tahimik siyang nakamasid sa bintana at ngumiti. Nasa tamang kamay ang liwanag ng kalikasan. Wika niya sa hangin. "Ngunit darating ang araw na kakailanganin nila ang aking tulong, sapagkat may darating na kadilimang susubok sa kanilang kabutihan." Sa kabilang panig ng baryo, may isang lalaking sakim at mainggitin si Don Mariano, isang mayamang nagmamay-ari ng lupa. Narinig niya ang balita tungkol sa batang may liwanag at agad na nag-isip ng kasamaan. "Kung totoo yan," sabi ni Don Mariano, "gagamitin ko ang batang yan. Ang sinumang may ganong kapangyarihan ay maaaring magpayaman sa akin." At doon nagsimula ang paggalaw ng kapalaran. Ang liwanag at kadiliman muling nagtagpo sa isang baryo, sa katauhan ng isang sanggol na engkantado ang dugo at ng mga taong may pusong mabuti at may pusong sakim. Makalipas ang ilang buwan, lalo pang kumalat sa mga kalapit na baryo ang balita tungkol sa batang si Lira, anak ni Ramon at Ana. Maraming dumadalaw sa kanilang bahay, may mga naniniwala, may mga nagtataka at mayroon ding naiinggit. Tuwing gabi, makikita sa loob ng bahay kubo ang marahang sinag ng ginto na nagmumula sa sanggol. Hindi ito masakit sa mata, bagkus tila nagbibigay ito ng kapayapaan sa sino mang nakakakita. Ang mga hayop sa paligid ay tila naaakit dito, mga maya, paro-paro at kahit mga pusang gala ay laging natutulog sa labas ng kanilang bahay. "Ramon," sabi ni Ana isang gabi habang pinapadede si Lira,
Parang natatakot na akong lumabas. Lahat ng tao ay nakatingin sa atin at may ilan pang nagsasabi na tayo raw ay paborito ng mga nilalang sa bundok. Hinaplos ni Ramon ang balikat ng asawa. Wala tayong ginawang masama. Kung biyaya man ito, dapat nating ipagpasalamat, hindi ikahiya. Pero oo, kailangan nating maging maingat. Sa kabilang panig ng baryo, nakatambay si Don Mariano sa kanyang malawak na balkonahe. Pinagmamasdan ang mga tauhang dumating mula sa kabilang nayon. "Sigurado ba kayo sa nakita ninyo?" tanong niya habang hinihit-hit ang kanyang tabako. "Opo, Don," tugon ng tauhan. Ang sanggol ay nagliliwanag talaga at sabi ng mga taga-baryo, siya raw ay pinagpala ng engkanto. Tumikhim si Don Mariano, ang mga matay nagningning sa kasakiman. Kung ganoon, ibig sabihin may kapangyarihang hawak ang batang iyon. Kapag nakuha ko siya, magiging walang hanggan ang aking kayamanan. Lumapit siya sa kanyang katiwalang si Fermin, isang lalaking tuso at matalino sa panlilinlang. "Fermin," sabi ni Don Mariano, "magbalat kayo ka bilang isang tagapayo o albularyo. Puntahan mo ang mag-asawang iyon at alamin kung ano ang sikreto ng kanilang anak." "Masusunod po, Don Mariano," tugon ni Fermin na may ngiti ng panlilinlang sa labi. Samantala, sa bahay ni Ramon at Ana, nagsimulang mapansin ni Ana na tuwing gabi, tila may aninong gumagalaw sa labas ng kanilang bakuran. "Ramon, may naririnig akong yabag sa labas, para bang may nagmamasid sa atin." Lumabas si Ramon at sinuri ang paligid, dala ang lamparang may ilaw. Ngunit wala siyang nakita kundi hangin at mga dahong kumakaluskos. Pagbalik niya sa loob, napansin niyang mahimbing na natutulog si Lira. Subalit ang liwanag na nagmumula sa katawan ng sanggol ay tila mas matindi kaysa dati. Sa kisame, gumagalaw ang aninong parang umiikot sa paligid ng duyan. Lumitaw mula sa liwanag ang kaluluwa ni Lakan Balen, ang engkantong tagapangalaga ng bundok. "Ramon," wika niya, "ang inyong anak ay hindi karaniwang sanggol. Maraming makakakita sa kanya bilang biyaya, ngunit may ilan ding titingin sa kanya bilang kasangkapan. Mag-ingat kayo sapagkat may mga matang nagmamasid, mga matang puno ng inggit at kasakiman." Lumuhod si Ramon sa harap ng liwanag. "Anong dapat kong gawin, Lakan?" "Wala naman kaming ibang hangad kundi mapalaki ang anak namin ng payapa." "Sa tamang panahon," sagot ng engkanto, "ibibigay ko sa inyo ang gabay at proteksyon ng kalikasan. Sa ngayon, manatili kayong mapagkumbaba at huwag ipagyabang ang inyong anak. Ang kababaang loob ang sandata laban sa kasamaan." Pagkaraan ng ilang araw, dumating si Fermin sa kanilang bahay, dala ang anyong albularyo. "Magandang araw po. Ako si Fermin, albularyong taga San Vicente. Narinig ko po na may kakaibang biyaya ang inyong anak. Ako po ay dumating upang magbigay ng basbas upang siya ay maprotektahan sa masamang mata." Nag-aatubili man, pinatuloy siya ni Ramon at Ana sapagkat naniniwala silang wala namang masama sa paghingi ng basbas. Ngunit habang binabasbasan ni Fermin ang bata, lihim niyang kinuha ang maliit na piraso ng kumikislap na bato na nakasabit sa tabi ng duyan. Ang parehong batong iniwan ni Lakan Balen noon. Pag-alis ni Fermin, nakangiti siyang naglakad palayo. "Don Mariano," bulong niya sa sarili, "ngayon ay nasa akin na ang kapangyarihan ng sanggol." Ngunit hindi pa niya alam na sa sandaling tinangkay niya ang pag-angkin ng bagay na iyon, nagising ang mga puwersang matagal nang natutulog sa ilalim ng bundok. Sa gabi ring iyon, umihip ang malakas na hangin at sa di kalayuan, ang kagubatan ay tila umuungol sa galit. Sa silong ng kanilang bahay, muling lumitaw si Lakan Balen. Ang muka'y seryoso at ang tinig ay mabigat. May nagkamaling humipo sa sagradong bato at sa kanyang kasakiman, gigisingin niya ang mga nilalang ng dilim. Madaling araw, ang hangin ay malamig at ang paligid ng baryo ay tila balot ng kakaibang katahimikan.
Tila may nangyayaring hindi karaniwan sa mga punong nasa paanan ng bundok. Ang mga dahon ay kumikilos kahit walang simoy ng hangin. Sa loob ng bahay ni Ramon at Ana, biglang nagising si Lira. Ang sanggol ay umiiyak ng malakas at sa bawat pag-iyak niya, nanginginig ang lupa. "Ana! Si Lira! Bakit umiiyak siya ng ganon?" Sigaw ni Ramon habang mabilis na nilapitan ang anak. Hinawakan ni Ana ang sanggol pero mainit ang katawan nito at ang liwanag na lumalabas mula sa kanyang balat ay mas maliwanag pa kaysa sa apoy ng lampara. "Ramon, parang may kakaiba. Pakiramdam ko'y may nangyayaring hindi maganda," sabi ni Ana nanginginig. Maya-maya mula sa labas ng bahay ay narinig nila ang dagundong na tila galing sa kailaliman ng lupa. Sa di kalayuan, may mga ilaw na lumalabas mula sa kagubatan, mga asul na apoy na umiikot na parang mga kaluluwang nagising. Sa gitna ng kagubatan, hawak ni Fermin ang ninakaw na bato mula sa bahay ni Ramon. Habang tinititigan niya ito, unti-unting lumalabas ang mga bitak sa bato. Mula rito'y lumalabas ang itim na usok na umikot sa kanyang katawan. Anong nangyayari sa bato? Bulalas ni Fermin, kinakabahan. Ngunit huli na. Ang usok ay pumasok sa kanyang katawan at nagbago ang kanyang mga mata, naging maitim at kumikislap sa pula. Sa kanyang pandinig may narinig siyang boses. Malamig, malalim at tila mula sa kabilang mundo. "Ako si Sitan, tagapangalaga ng dilim. Matagal akong natulog sa ilalim ng bundok na ito. At dahil sa kasakiman mo, nagising ako. Bibigyan kita ng kapangyarihan ngunit kapalit ay ang iyong kaluluwa." Hindi man lubos na nauunawaan, ngumiti si Fermin. "Kapangyarihan? Kung ito ang kailangan upang yumaman at mapasunod si Don Mariano, tatanggapin ko." Sa sandaling iyon, nagdilim ang paligid. Ang kagubatan ay umalulong na parang may mga hayop na nasasaktan. Tumindig ang mga aninong may anyo ng mga halimaw, mga nilalang na may pulang mata at katawan na parang usok. Samantala, sa bahay ni Ramon, biglang lumitaw ang liwanag sa gitna ng kanilang silid. Muling nagpakita sila Canbalen, ngunit ngayon ay may dalang scepter na gawa sa liwanag ng buwan. "Ramon, Ana, ang sagradong bato ay nilapastangan. Ang nilalang ng kadiliman ay muling nagising." Napatitig si Ramon. "Paano namin siya mapipigilan, Lakan?" "Hindi ninyo siya mapipigilan sa ngayon," sagot ng engkanto. "Ngunit kailangan ninyong protektahan si Lira. Siya ang magdadala ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. May taglay siyang lakas ng kalikasan, ngunit kailangan pa itong gisingin sa tamang panahon." Lumapit si Ana, hawak ang sanggol. "Lakan, tutulungan mo kami, hindi ba? Hindi namin kayang labanan ang ganoong kasamaan." "Tutulungan ko kayo," sagot ng engkanto. "Ngunit may mga patakaran sa pagitan ng aming mundo at sa inyo. Hindi ako maaaring makialam ng direkta. Ang magagawa ko lang ay maglagay ng proteksyon sa inyong tahanan." Inilagay ni Canbalen ang scepter sa lupa at mula rito'y lumabas ang bilog na liwanag na bumalot sa buong bahay. Sa liwanag na ito, walang makakapasok na nilalang ng dilim. Ngunit tandaan ninyo, darating ang araw na ang liwanag na ito ay manghihina at sa araw na iyon, kailangang maging handa si Lira. Pagkatapos sabihin niyon, naglaho ang engkanto sa gitna ng alitaptap at usok ng buwan. Sa kabilang dako, dumating si Fermin sa mansyon ni Don Mariano, dala ang kakaibang aura. "Don Mariano," sabi niya ng marahan, "nakuha ko na ang kapangyarihan ng sanggol at ngayon, maaari na nating makuha ang lahat ng kayamanan sa baryo." Napangiti si Don Mariano, ngunit hindi niya alam na sa likod ng ngiti ni Fermin ay ang mga matang pulang nagliliyab at ang kaluluwang hawak na ni Sitan. Mula sa malayo, sa tuktok ng bundok, muling narinig ang tinig ng hangin si Canbalen
nakatingala sa buwan. Ang unang anino ay nagising na, ngunit sa liwanag ng sanggol may pag-asa pa. Ang laban ng liwanag at dilim ay nagsimula na. Lumipas ang ilang araw mula nang magising ang nilalang ng kadiliman. Bagaman tahimik ang baryo, dama ni Ramon at Ana na may kakaibang nagbabadyang panganib. Tuwing gabi, tila may mga matang nakamasid mula sa dilim, at sa tuwing umiiyak si Lira, maririnig sa malayo ang alulong ng mga hayop na parang nanghihingi ng saklolo. Isang gabi, habang natutulog silang mag-anak, nagising si Ramon sa malamig na hangin na pumasok sa kanilang bahay. Ang lampara ay biglang namatay at sa labas ay may mga yabag na tila naglalakad sa putik. May tao sa labas. Bulong ni Ramon habang marahang bumangon at kinuha ang kanyang itak. Ngunit nang sumilip siya sa bintana, hindi tao ang kanyang nakita. Mga anino walang muka, walang anyo, ngunit gumagalaw at naglalakad na parang buhay. Ang mga mata nito ay pulang apoy at sa bawat hakbang nila ay natutuyo ang mga damo. Diyos ko! Bulong ni Ana habang niyayakap si Lira. Ramon, mga nilalang yan! Hindi yan tao! Biglang kumislap ang liwanag ng sagradong proteksyon na iniwan ni Lacanbalen. Nang lumapit ang mga anino, sumabog ang liwanag mula sa lupa at tinulak ang mga ito palayo. Narinig ni Ramon ang mga daing ng mga nilalang bago sila tuluyang naglaho sa dilim. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw sa labas ng bahay si Lacanbalen, ang muka'y seryoso at ang mga mata'y tila bagabag. Hindi na sapat ang proteksyong inilagay ko, sabi ng engkanto. Ang kasamaan ay pinalakas ng isang taong ginamit ang bato sa maling paraan. Si Fermin. Bulalas ni Ramon. Siya ang albularyong dumating dito. Siya ang kumuha ng bato. Kung ganoon, sagot ni Lacan, ang kanyang katawan ay maaaring naging sisidlan ng kadiliman. Hindi siya na ang Fermin na kilala ninyo. Lumapit si Ana, may pag-aalala sa mga mata. Ano ang dapat naming gawin, Lacan? Hindi kami marunong lumaban. Isa lang akong ina, at ang anak ko'y sanggol pa. Ngumiti ang engkanto, bahagyang nalungkot. May paraan, ngunit kailangang pumunta ka sa bundok ng sagradong hamog. Doon mo makikita ang punong bato, tagapangalaga ng mga elemento. Ibinilin ko sa kanya ang mutya ng kalikasan. Isang bagay na makakatulong upang mapanatili ang kapayapaan ng inyong tahanan. Tumango si Ramon. Kung yan lang ang paraan para protektahan si Lira, gagawin ko. Ngunit may babala si Lacan. Mag-ingat ka, Ramon. Ang daan patungo roon ay binabantayan ng mga nilalang na hindi mo pa nakikita. Hindi lahat ng anino ay kaaway, ngunit hindi rin lahat ng liwanag ay kakampi. Bago tuluyang maglaho, iniabot ni Lacanbalen kay Ana ang isang maliit na palamuti na may ukit ng araw at buwan. Kapag nalagay sa peligro si Lira, hawakan mo ito. Ito'y magiging tulay ng aking lakas. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, naghanda si Ramon para umalis. Dinala niya ang kanyang itak, ilang piraso ng tinapay at ang liwanag ng pag-asa sa kanyang puso. Habang nagpapaalam siya kay Ana, hinawakan niya ang kamay ng asawa. Pangako, babalik ako. Hindi ko hahayaang madamay kayo sa kaguluhan ng mga engkanto. Napaiyak si Ana. Ramon, mag-ingat ka. Dalangin ko'y gabayan ka ni Lacanbalen. Habang paakyat si Ramon sa bundok, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng kagubatan. Ang mga ibon ay hindi umaawit at ang hangin ay tila mabigat. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang mga matang sumusunod sa kanya, ngunit wala siyang nakikitang nilalang. Hanggang sa marinig niya ang mahinang tinig mula sa likod ng mga puno. Saan ka pupunta, mortal? Mula sa anino, lumitaw ang isang nilalang na kalahating tao at kalahating hayop. Ang balat ay parang uling at ang mga matay kasing pula ng nagbabagang baga. Hindi mo kailangang makialam sa laban ng liwanag at dilim, sabi nito.
Umalis ka bago ka lamunin ng kadiliman. Ngunit humugot ng tapang si Ramon. Hindi ako aalis. Hindi ko kayang pabayaan ang pamilya ko. Hinugot niya ang kanyang itak at humakbang palapit. Ngunit bago pa siya makalapit, may biglang dumampi sa hangin malamig ngunit mapayapa. Ang mga puno ay gumalaw at mula sa liwanag ng buwan ay bumaba ang isang nilalang na may mga pakpak na gawa sa hamog at dahon. Ito ang anak ng liwanag, sabi ng nilalang. Hindi mo siya dapat saktan. Ang nilalang ng dilim ay umatras, tila natakot. Ngumiti ang tagapangalaga ng bundok. Ako si Liradna, tagapagtanggol ng daan patungo sa punong bato. Sumama ka sa akin, Ramon. May misyon kang kailangang tuparin. At sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan, nagsimula ang paglalakbay ng isang karaniwang lalaki, isang ama patungo sa puso ng kagubatan upang hanapin ang kasagutan sa pagbangon ng kasamaan. Ngunit sa di kalayuan mula sa bahay ni Don Mariano, si Fermin na sinasaniban na nisitan ay nakatingin sa direksyong tinahak ni Ramon. Hinahanap mo ang ilaw, Ramon? Huwag kang mag-alala, sasalubungin ka ng dilim. Tahimik ang umaga nang umalis si Ramon kasama ang nilalang na si Liradna, ang tagapagtanggol ng bundok. Habang tinatahak nila ang masukal na daan patungo sa tuktok ng bundok ng sagradong hamog, ramdam niya ang kakaibang kapangyarihan ng kalikasan. Tila may mga matang nagbabantay sa bawat yapak nila. At ang hangin ay may dalang tinig ng mga engkanto. Ramon, wika ni Liradna habang naglalakad. Ang mundong ginagalawan mo ay konektado sa amin. Ngunit sa tuwing ang kasakiman ng tao ay nagigising, unti-unti ring nasisira ang balanse ng kalikasan. Ang pagnanakaw ng sagradong bato ay nagising sa mga puwersang matagal nang natutulog. Tumango si Ramon. Alam ko, at kung may magagawa ako, gagawin ko para sa asawa at anak ko. Napangiti si Liradna. Hindi lang para sa pamilya mo, Ramon. Ang gagawin mo ay para sa buong mundo ng mga tao at engkanto. Dahil kapag nagtagumpay si Sitan, lulunurin niya sa dilim ang parehong mundo. Habang tumatagal ang paglalakad, lalong tumitindi ang hamog sa paligid. Halos hindi na makita ni Ramon ang daan. Ngunit sa gitna ng puting ulap, may narinig silang bulong mga tinig ng mga diwata at kaluluwang tagapangalaga ng bundok. Ramon, anak ng liwanag, subukin mo ang iyong puso. Biglang lumiwanag ang lupa at isang malalim na bangin ang humarang sa kanilang daraanan. Sa gitna nito, may makitid na tulay na yari sa lumang kahoy na marupok. Hindi ito karaniwang tulay, sabi ni Liradna. Sinusubok nito ang puso ng sinumang dadaan. Kung may takot o kasakiman ka, babagsak ka sa walang hanggang kadiliman. Huminga ng malalim si Ramon. Kung yan ang kailangan, tatawirin ko. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang mga tinig ng tukso. Uuwi ka lang din sa pagkatalo. Iiwan ka ni Ana. Ang anak mong may liwanag ay hindi mo may pagtatanggol. Ang tunay na lakas ay kayamanan, hindi kabutihan. Napahinto si Ramon, nanginginig. Ngunit naalala niya ang mukha ni Ana at ang inosenteng ngiti ni Lira. Hindi ako lalaban para sa kayamanan. Lalaban ako para sa pag-ibig. Sa sandaling iyon, tumigil ang mga tinig. Naging matatag ang tulay at nakatawid siya ng ligtas. Pagdating sa kabilang dulo, ngumiti si Liradna. Pinatunayan mong dalisay ang iyong puso. Yan ang dahilan kung bakit pinili ka ng liwanag upang maging ama ni Lira. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa isang lugar na napapaligiran ng mga batong kumikislap sa ilalim ng araw. Sa gitna nito ay isang dambuhalang bato na may mukha ng matandang nilalang ang punong bato. Mula sa bato, lumabas ang liwanag at nagsalita ang boses na malalim at mabigat. Ako ang tagapangalaga ng mga elemento. Sino ang nangangahas na humarap sa akin? Lumuhod si Ramon. Ako po si Ramon, isang karpintero.
Ang anak ko ay isinilang na may liwanag at ngayon ay pinagbabantaan ng dilim. Nais kong humingi ng tulong upang maprotektahan siya. Tahimik ang paligid. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot ang punong bato. Ang iyong anak ay hindi karaniwang bata. Siya ang bunga ng pagkakaisa ng tao at engkanto. Ngunit tandaan mo, Ramon, hindi mo siya maaaring itago magpakailanman. Sa kanyang paglaki, siya ay magiging ilaw na susunog sa kadiliman, ngunit maaari rin siyang lamunin nito kung hindi siya gagabayan. Mula sa lupa ay umusbong ang isang mutyang berde, parang kristal na kumikislap. Ito ang mutya ng kalikasan. Gamitin mo ito upang palakasin proteksyon sa inyong tahanan, ngunit huwag mo itong ipagyabang sapagkat sa maling kamay, ito'y magiging sandata ng pagkawasak. Kinuha ni Ramon ang mutya at lumuhod muli. Maraming salamat, punong bato. Iingatan ko ito ng buong puso. Ngunit bago sila makaalis, biglang lumindol. Ang kalangitan ay nagdilim at sa di kalayuan ay narinig nila ang tinig ni Sitan, malakas at nakapanghihilakbot. Hindi mo ako mapipigilan, Ramon. Sa sandaling makuha ko ang sanggol, magiging akin ang liwanag at kadiliman. Sumingasing ang hangin at lumitaw ang mga nilalang ng dilim sa paligid ng bundok, mga aninong may sungay at apoy sa mga mata. Lirad na, sigaw ni Ramon. Paano tayo lalabas dito? Hawakan mo ang mutya, isigaw mo ang pangalan ng ilaw. Ginawa ni Ramon ang sinabi. Itinaas niya ang mutya at buong lakas na sumigaw. Lira, liwanag ng aking buhay. Sumabog ang liwanag na parang araw sa gabi at naglaho ang mga anino. Ngunit sa gitna ng liwanag, narinig ni Ramon ang boses ni Lacan Balen. Ramon, kailangan mo nang bumalik. Malapit nang dumating ang oras ng pagsubok. Habang bumababa si Ramon mula sa bundok, dala niya ang mutya at ang bigat ng responsibilidad. Sa kanyang puso ay takot, ngunit higit sa lahat, pananampalataya. Samantala, sa baryo, si Ana ay nakadungaw sa bintana, yakap si Lira. Ngunit sa likod ng dilim, nakamasid si Fermin, na ngayon ay ganap ng sinasaniban ni Sitan. Umalis ka, Ramon, bulong niya. Pagbalik mo, huli na ang lahat. Hating gabi nang makabalik si Ramon sa baryo. Pagod, sugatan, ngunit buhay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mutya ng kalikasan na kaloob ng punong bato. Habang binabagtas niya ang madilim na daan pabalik sa kanilang bahay, napansin niyang kakaiba ang paligid tahimik, walang huni ng mga kuliklig, at ang mga alitaptap na dati sumasayaw sa gabi ay tila naglaho. Bakit ganito ang baryo? Bulong ni Ramon sa sarili. Parang may nakababalot na malamig na hangin. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ni Ana, umiiyak, may takot sa mga mata. Ramon, salamat sa Diyos at ligtas ka. Pero may kakaibang nangyayari dito. Kagabi pa, may mga aninong umiikot sa paligid ng bahay. Si Lira, umiiyak ng walang tigil. At ang liwanag ng sagradong proteksyon ni Lacan Balen ay nangihina. Agad na pumasok si Ramon. Kinuha ang mutya ng kalikasan at inilagay sa gitna ng bahay. Lacan Balen, sigaw niya. Pakinggan mo kami, tulungan mo kami. At mula sa mutya ay sumabog ang liwanag, nagmistulang araw sa gitna ng gabi. Muling bumalik ang init sa paligid at ang mga aninong gumagala ay naglaho. Ngunit alam ni Ramon na pansamantala lamang iyon. Lumabas siya at tumingin sa langit, nagdidilim ang buwan at parang may kumikilos na ulap na hugis halimaw. Nagsisimula na ang galaw ng dilim, bulong ni Lacan Balen na biglang nagpakita sa harap nila. Ginagamit ni Sitan ang katawan ng taong tinatawag ninyong Fermin. Sa tulong ni Don Mariano, binubuo nila ang ritual upang agawin ang liwanag ng inyong anak. Nagulat si Ana. Si Don Mariano?
Siya ang may-ari ng mga lupain dito. Oo, tugon ni Lakan. Ang kanyang puso ay matagal nang binubulungan ng kasakiman. Ngayon, tuluyan na siyang sinaniban ng udyok ng dilim. Kung hindi sila mapipigilan, ang liwanag ni Lyra ay magiging sandata ng kadiliman. Niyakap ni Ana si Lyra ng mahigpit. Hindi ko ipapahintulot yan. Kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay ang anak ko. Ngunit sa mga sandaling iyon, may nangyaring kakaiba. Ang bahay nila ay biglang niyanig ng malakas na hangin at mula sa labas ay narinig nila ang halakhak ni Fermin, isang tinig na hindi na tao. Ramon, ibalik mo sa akin ang sagradong mutya o lulunurin ko sa dilim ang buong baryo. Sumilip si Ramon sa bintana. Nakita niya si Fermin, ngunit iba na ang itsura nito. Ang balat ay maitim na parang abo at ang mga matay pulang apoy. Sa likod niya ay nakatayo si Don Mariano na may hawak na baston na kumikislap sa itim na liwanag. Ramon, sigaw ni Don Mariano, hindi mo ba naiintindihan? Sa kapangyarihang iyan, maaari tayong maging mga Diyos. Ibigay mo sa amin ang mutya ng kalikasan at ang sanggol na may liwanag. Hindi kailanman, sigaw ni Ramon. Ang kapangyarihan ay para protektahan, hindi pagharian. Sa sandaling iyon, lumabas si Lakan Balen, kasabay ng pagliwanag ng buong bakuran. Nagkaharap ang liwanag at dilim si Lakan laban kay Fermin na sinasaniban ni Sitan. Lakan Balen, sabi ni Sitan sa tinig ni Fermin. Matagal tayong nagkahiwalay. Panahon na upang magwakas ang liwanag mo. Hindi mo kailanman magagapi ang kabutihan, sagot ng engkanto. Hanggat may pusong marunong magmahal, mananatili ang liwanag. Nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Ang lupa ay umuga, ang hangin ay nagngit-ngit, at ang mga bituin ay tila naglaho sa langit. Si Ramon ay napayuko, niyakap si Ana at si Lyra habang pinoprotektahan sila ng liwanag ng mutya. Ngunit sa gitna ng labanan, biglang bumaling si Sitan sa kanilang bahay at inabot ng kanyang maitim na enerhiya ang duyan ni Lyra. Ang sanggol ay biglang umiyak ng malakas at sa pag-iyak nito, isang malakas na sinag ng ginto ang pumutok mula sa kanyang katawan. Lahat ay napahinto. Si Lakan ay nagulat. Ang liwanag ni Lyra, nagising na. Ang sinag na iyon ay lumipad sa himpapawid at bumalot sa buong baryo. Ang mga puno ay muling nagkaroon ng buhay at ang mga bulaklak ay namulaklak kahit gabi. Ngunit sa kabilang banda, sumigaw si Sitan, galit na galit. Hindi pa ito tapos. Ang liwanag ay maaari ring maging apoy ng pagkawasak. At sa isang iglap, naglaho si Sitan at si Don Mariano. Tinangay ng dilim papunta sa bundok. Huminga ng malalim si Ramon, pagod ngunit nakangiti. Tapos na ba? Ngumiti si Lakan Balen, ngunit may pag-aalala sa tinig. Hindi pa. Ang laban ay nagsimula pa lamang. Ang liwanag ni Lyra ay gising na, ngunit siya ay bata pa. Kailangang itago ninyo siya, ituro sa kanya ang kabutihan, sapagkat kapag natutunan niyang gamitin ang kanyang liwanag, maaari niyang balansehin o tuluyang wasakin ang mundo. Tahimik na niyakap ni Ana ang anak. Pangako, Lakan, lalaki siyang may mabuting puso, gaya ng kanyang ama. Ngumiti si Lakan Balen. Kung ganoon, may pag-asa pa ang sangkatauhan. Ngunit sa di kalayuan, sa tuktok ng bundok, naririnig ang bulong ng hangin ang tinig ni Sitan. Kung ang liwanag ay hindi ko makukuha ngayon, ako'y maghihintay dahil sa puso ng sanggol may taglay ding anino. At sa gabing iyon, muling bumalik ang katahimikan sa baryo, ngunit ito'y katahimikan bago ang bagyo. Lumipas ang ilang taon, si Lyra, ang sanggol na minsang nagliwanag sa dilim, ay lumaking isang masayahing batang babae. Mahaba ang kanyang buhok na tila sinag ng araw at ang kanyang mga matay kulay berde na parang dahon.
Lahat ng halaman sa paligid ng kanilang bahay ay lumalago kapag siya'y dumaraan, at ang mga hayop ay tila nakangiti kapag siya'y lumalapit. Ngunit sa likod ng lahat ng kababalaghan, naroon pa rin ang pangamba ni Ramon at Ana. Alam nilang si Sitan ay hindi pa tuluyang naglalaho. Bawat gabi, tuwing lumalakas ang hangin, naririnig pa rin nila ang mga bulong mula sa dilim. Ang liwanag ay akin, darating ang oras na siya'y lalapit sa akin ng kusa. Sa bawat bulong na iyon, lalo nilang pinaiigting ang pagdarasal at pag-aalaga kay Lyra. Itinuro ni Ramon sa kanyang anak ang kababaang loob at kabutihan. "Lyra," sabi niya habang nagtuturo sa ilalim ng puno, "ang kapangyarihan ay walang saysay kung hindi ito ginagamit para sa kabutihan. Ang tunay na lakas ay hindi nasa kamay, kundi sa puso." Ngumiti si Lyra. "Ama, balang araw, gusto kong tulungan ang mga tao. Gusto kong pagalingin ang mga may sakit, gaya ng mga duwendeng nasa gubat na minsang lumapit sa akin kagabi sa panaginip." Napatigil si Ana. "Lyra, anong duwende?" "Yung mababait po, inay. Sabi nila, bantayan ko raw ang liwanag ko dahil may gustong kumuha nito." Napalitan ng kaba ang ngiti ni Ana. Alam niyang nagsisimula ng magising muli ang ugnayan ni Lyra sa daigdig ng mga engkanto. Isang gabi ng bagyo, bumalik ang mga palatandaan ng kasamaan. Sa tuktok ng bundok, muling nagpakita si Fermin, ngunit ngayoy wala na ang kanyang katauhan bilang tao. Isa na siyang nilalang na tinawag ni Sitan bilang anino ng kasakiman. Ang katawan niya ay usok, at ang mga kamay niya ay parang bakal na makakapit sa sinumang mahina ang loob. "Panahon na," bulong ni Fermin sa hangin. "Ang batang iyon ay lumalaki. Kapag siya'y naging ganap, mawawala ang aking kapangyarihan. Kailangan kong agawin ang kanyang liwanag habang maaga." Sa gabing iyon, lumusob ang mga anino sa baryo. Isa-isa nilang tinakpan ng dilim ang mga bahay at ang mga tao ay nagising sa mga sigaw. Si Ramon ay agad kinuha ang mutya ng kalikasan na matagal nang nakasabit sa altar. Ngunit nang kanyang hawakan ito, napansin niyang mahina na ang kislap nito. "Lakan Balen," sigaw ni Ramon. "Nasaan ka?" Ngunit walang sumagot. Sa halip, isang malamig na hangin ang pumasok sa kanilang bahay, at sa likod ng hangin ay isang boses malalim, pamilyar, at nakapanghihilakbot. "Hindi mo na ako mapipigilan, Ramon." Lumabas si Ramon at hinarap ang anino ni Fermin. "Hindi mo siya makukuha," sigaw niya. "Mas pipiliin kong mamatay." Ngumiti si Fermin, ang matay nag-aalab sa pula. "Kung gayon, mamatay ka nga." Ngunit bago siya makalapit, biglang lumiwanag ang paligid. Si Lyra, na ngayoy 8 na ang edad, ay lumabas mula sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nagliliwanag at ang mga mata niya ay tila nagiging sinag ng araw. "Inay, itay, huwag kayong matakot." Sa bawat hakbang ni Lyra, natutunaw ang mga anino. Sa bawat luha niya, sumisibol ang mga bulaklak sa putik. Sumigaw si Fermin. "Hindi mo ako malilinlang, bata. Ang liwanag mo ay akin." Ngunit tumindig si Lyra at sa kanyang tinig na mahinahon ngunit makapangyarihan, sinabi niya, "Hindi mo maangkin ang liwanag na galing sa pag-ibig." Itinaas ni Lyra ang kanyang mga kamay at isang malakas na sinag ng liwanag ang sumabog. Tumama ito sa katawan ni Fermin na sumigaw ng napakalakas hanggang sa tuluyang naglaho ang kanyang anyo sa hangin. Ngunit sa huling saglit bago siya tuluyang naglaho, narinig nila ang tinig ni Sitan mula sa kailaliman ng bundok. "Isang araw, ang liwanag mo ay bibigat, at kapag sumuko ang iyong puso, ako'y babalik." At muling bumalik ang katahimikan. Kinabukasan, malinaw at payapa ang langit. Ang baryo ay tila muling isinilang, ang mga puno ay luntian at ang hangin ay mabango.
Dumating si Lakan Balen, nakasuot ng gintong balabal at may ngiti sa labi. Natupad ang hula, sabi niya. Ang liwanag ng kalikasan ay muling nanumbalik sa katauhan ni Lyra. Ngunit kailangan pa rin siyang gabayan. Hindi pa ito ang wakas, Ramon. Ito ay simula ng panibagong yugto. Lumapit si Lyra at yumuko. Salamat po, Lakan. Hindi ko alam kung paano ko yun nagawa. Ngumiti ang engkanto. Ang kabutihan ay hindi kailanman kailangang ipaliwanag, basta ito'y ginagawa mula sa puso. Niyakap ni Ana ang anak nilang umiiyak sa tuwa. Anak, tandaan mo, ang liwanag mo ay para magbigay ng pag-asa sa iba, hindi para maghari. Opo, inay, sagot ni Lyra. Pangako ko po iyon. Habang papalubog ang araw, tumingala si Ramon sa langit, hawak ang kamay ni Ana at ni Lyra. Siguro, wika niya, hindi kailanman mawawala ang dilim, pero hanggat may pusong katulad ni Lyra, mananatili rin ang liwanag. Sa tuktok ng bundok, tahimik na nagmasid si Lakan Balen, kasabay ng mga alitap-tap na nagsisimulang magningning. Ang liwanag ay hindi kailanman namamatay. Iyon ay palaging nabubuhay sa puso ng mga may mabuting loob. At sa gabing iyon, sumayaw ang mga bituin sa langit, habang ang baryo ay tuluyang nakatulog sa ilalim ng mapayapang sinag ng buwan, tanda ng panibagong simula para sa mga taong minsang sinubok ng kadiliman. Wakas.